Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanilang natalakay ni German Chancellor Olaf Scholz ay ang usapin sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Dito'y sinabi ng Pangulo na may mahalagang pagbabago para dito para maiwasan na ang karahasan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Berlin, Germany, ipinagmalaki nito sa kanyang one-on-one meeting kay Chancellor Olaf Scholz ang makabuluhang pagbabago sa gobyerno, partikular dito pagdating sa kampanya kontra iligal na droga sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ibinahagi niya sa Chancellor na hindi siya sang-ayon sa paggamit ng karahasan sa pagtugon dito. I also went further and said we have actually completely changed the concept of the anti-drug campaign, and which is something that I've said before, even before the election. Dagdag pa ng punong ehekutibo, kailangan anya na maintindihan ang sanhi ng problema para makabuo ng mas malalim na solusyon. In my view, enforcement can only take you so far, and we have taken it as far as we can, and maybe in the opinion of some, we've taken it beyond. So, kailangan natin tignan is the prevention and the rehabilitation, which is, I think, a different approach. So, we have a much different approach, and he listened to my explanation, and I think he was satisfied with that. Sa harap nito, kinilala ng Pangulo na isa pa rin sa kinaharap na problema ng administrasyon ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot. Pero giit ng Pangulo, nabawasan na ang operasyon ng illegal drugs sa bansa. Ipinunto ng Pangulo na kasama sa reformang ipinatupad ng kanyang administrasyon ang pagsasaayos at paglilinis sa hanay ng pulisya na sangkot umano sa illegal na aktibidad. Anya, sinimulan na raw ang pagsibak sa mga ito at ang iba pang araw ay convicted at nakulong na. Natanong din ni Scholz sa Pangulo ang estado ng investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Dito ibinahagi ng Pangulo kung bakit hindi siya payag sa panghihimasok ng International Criminal Court ukol dito. I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines, and why it is why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. So I think we just wanted to be informed. But I went further. Beyond just explaining the position of the Philippines vis-a-vis the ICC. Maraming beses nang sinabi ng Pangulo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at hindi dapat manghimasok ang mga dayuhan sa kung sino at ano ang dapat imbestigahan sa loob ng bansa. 2019 nang ipinatigil ni Pangulong Duterte ang ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.